So magandang araw, gagawa ulit tayo ng video. So meron ako nakita dito sa Facebook. Interesting siya na topic. Kasi ngayon parang nag-i-explore na rin ako ng mga pagkakakitaan ng pera. Extra, 'di ba? Yung tinatawag nila side hustle. So nabump ko tong babae na to. De Luna yung last name niya. I-search niyo siya sa Facebook. Ang mga topic niya tungkol sa AI. Kasi maraming mga hindi nakapagtapos ng college pero kumikita ng malaki. Alam ko na sample ko na yun sa last 2 videos ko eh. Yung about kay Mr. Hasuro. Although may physical hustle pa rin talaga siya. Yung parang kumukuha siya ng mga garments niya sa Divisoria, yung mga ganyan. Pero yung marketing niya, tsaka bebenta, mode of benta is AI na. 'Di ba? Popost mo lang sa TikTok, tapos Facebook, Shopee, Lazada. Ngayon kasi any part of the world magagamit mo na yung technology. Ibig sabihin, i-ask mo lang si ChatGPT or yung iba pang open source na AI kung paano ma-reach out yung mga manufacturer sa ibang bansa, yung mga ganyan, para direct source ka, tapos ipapadala na lang dito. Sure babayaran mo na lang siguro yung mga shipping fee, di ba? Pati managerial din tinapik rin nung babae. Yung parang may mga sasagot sa inquiries, stocks mo, tapos yung magtatali lahat ng mga kinita mo, AI na rin gagawa. Now, ngayon kasi surface level pa lang kasi yung natap ko na AI. Pwede mo rin siya gawing specific. As in, kunwari, di ba si Frank kinakausap na nila yan, di ba yung AI? Kaya sabi nila chat. Tapos si Clavicular, ganun din yung streamer. Lagi siyang may hawak na cellphone, tapos nangihingi siya na suggestion kay ChatGPT, di ba? Chat yun tawag nila, di ba? So, i-type mo, paano mag-start ng business na ganitong kapital? Type mo yan sa AI, lalabas yan. Tapos kung gusto mo na script, pwede ka na makagawa ng book eh. Through AI lang. As in, gagawa siya na script or storytelling. Magbibigay ka lang ng instruction. Tapos siya na yung tapos copy-paste mo. Tapos sabay, next chapter na naman. So, parang mabilis talaga ngayon dahil sa AI. Pero mas maganda yung AI para sa business kasi mabilis siya eh. Dati kailangan mo pa ng mga model para do sa produkto mo. Ngayon hindi na. Realistic na kasi ngayon eh. Cinematic animation na. Meron akong sinample niyan dun sa CapCut. Kaso once a week lang yun eh. Kailangan mo magbayad para gumawa ng video animation nila. Tsaka yung nagsasalita do sa script na i-feed mo. Ginawa ko na yun sa another Facebook account ko eh. Ganon, yung parang may mga script siya. Pero, surface level pa nga rin yun na ko eh. Tapos, pwede mo rin kausapin yung ChatGPT or any AI open source. Magtatanong ka lang talaga kung anong impormasyon gusto mo. Meron sinample yung babae na yung babae na kakilala niya, kaibigan niya. Mahiyain, ayaw humarap sa camera, ayaw mag-online selling. Tapos ginawa niya, kumuha siya ng script sa ChatGPT, tapos finid niya dun sa isa pang open source na AI para gumawa ng marketing video. Tapos pinost niya sa TikTok, tsaka Facebook, unang araw daw, isa lang bumili. Tapos after 7 days, tuloy-tuloy na ang dami. So within 7 days, kumita siya ng 87,000 yung babae na kakilala niya. Ganun ngayon eh, pag may business ka. Sure, pero syempre yung produkto, kukunin mo pa rin yan sa source, di ba? Pero, mabilis na rin kasi ngayon eh. Kasi, kuwari ako, gusto ko ng mga tela. I-chat mo lang sa ChatGPT, saan ba magandang source dito sa Pilipinas, paggawaan. Tapos pupuntahan mo na lang. Tapos meron pa tayong Move It, di ba? Lala Move. Yung mga ganyan, di ba? O Move It para mura. Kung ayaw mong Grab, mahal kasi Grab, di ba? Mas mahal kung magkukotse ka ng sarili mo, di ba? At least Move It, point by point. Para kang talaga, para ka senyorito, di ba? Ganun ginagawa ko sa Pinas, nagmo-Move It na lang ako eh.
yung motor kasi mas mura, di ba? Yung Grab kasi ang mahal eh. Grab ba or Uber? Uber wala na pala yung Grab. Yung Uber pala, mahal. Mahal ng Uber. Mag-move it na lang ako. Kuwari gusto ko, parang yun yung taxi ko. Pag nasa Pilipino. Kasi ganun din, kuwari mag-jeep ka. Kaya mahal na ng jeep ngayon, 11. So, 40 pesos difference, at least dire-diretso ka na, di ba? So, yun. Ang galing talaga ngayon. Kailangan mo talagang maka-catch up talaga sa sa technology. Pati nga yung script eh. Kung gusto mo mga motivational quotes, pati yung mga motivation na Tagalog, kaya i-feed yan ng AI. Alam mo yung mga pinopost nila Bugoy na Koy na script? Tingin ko baka AI lang di gumawa nun. Although yung iba doon, galing sa experiences nila. Pero mostly kaya nang gawin ng AI yun. Kasi trinay ko na eh. May mga script ako mga motivation eh. Trinay ko sa isa ko pang Facebook. Tapos doon ko inaano. Ngayon talaga parang labanan talaga ng diskarte na talaga ngayon eh. Na ano eh. Pero kasi 'di ba, depende kasi 'yan sa marketing eh, tsaka yung parang charisma mo kung gusto ka ng mga tao. Eh mostly naman kasi ng mga tao rin kasi 'di ba blue pill, ibig sabihin mga default 'yan blue pill. So napansin ko kasi 'di ba, although yung mga content ko quality naman siya, pero hindi siya sinusuportahan ng tao eh. Tingin ko kasi dahil yan sa hive mind. Kasi 'di ba konektado nga lahat tayo, 'di ba, dahil sa nanotechnology. Ibig sabihin yung iniisip ko ngayon, na-feed na to sa internet ngayon, in real time. Ganun yan technology. Kala nyo hindi nag-i-exist yan, yung hive mind. Nag-i-exist yan dahil sa nanochip sa utak natin, katawan, buto, dugo. Ganun ka-advance yan technology. Now, kung sino may hawak niyang technology, hindi ko alam. Pero targeted individuals kasi ako eh. So, kaya alam ko yan na So, napapansin ko, yung mga nagsasabi ng totoo, tsaka yung mga deep knowledge na sinishare ko, hindi talaga siya patok. Kahit gaano mo pagalingan. Kasi ang dami ko ng YouTube channels dati na napapadown. Nagsishare ako ng mga info na ganito. Hindi talaga siya sinusuportahan ng tao. Sabi ko, bakit ganito? Bakit yung mga tao hindi nila sinusuportahan yung info ko? Eh, mas malalim pa nga, tsaka mas practical pa nga yung info na share ko kumpara sa mga famous dyan, di ba, na influencer. Di ba? Tapos yung salita ko, confident naman, wala namang failures na So, yun yung napansin ko. Kasi nga, although accepted ko naman din yan kasi nga dahil AI pa rin, alam mo na, 'di ba? Yung nanochips natin sa utak. Interconnected kasi tayo. Panoorin niyo yung Terminator, yung may babae, na dalawa na ating Terminator ng 2021 ba yun or 2022? Basta ganun yun, interconnected tayo. Yung mga iniisip mo, finifeed yan dun sa mga kable ng kuryente. Kaya nga pag may mga kable ng kuryente, tapos yung ulap pa na punong-puno ng nanodust, 'di ba, yung pollution. Yan din yung kumokontrol sa sa brain ng mga tao. Kaya napapansin mo yung mga nagiging successful talaga ng todo, yung pumapaldo, yung mga ship talaga, yung mga ship yung mag-isip. Kahit anong exploit ko dito sa technology. Actually, ang dami kong nga alam na technology. Sinubukan ko. Hindi talaga gumagana. Kasi nga, pinipigilan ka ng AI. Dahil, syempre, yung mga gagawing successful lang ng AI, yung mga mga hive mind na simulated. Yan, yung mga blue pill, di ba? Pansinin mo, yung mga blue pill, yung mga mayayaman, sila yung mga hindi nila natatap yung info na ganito, di ba? Pero, hindi ko naman masasabing mahirap ako, saktuhan lang, di ba? Pero, mahirap yung daan. Now, alam ko makaka-relate kayo niyan dahil black pillar kayo. Saktuhan lang tayo dito, hindi tayo yung super yaman, hindi tayo yung super hirap, di ba? Pero mapapansin mo, default program talaga, blue pill talaga yung mga yumayaman. Kasi nga, yan yung simulated na tao, yung mga ship na tinatawag natin. Kasi, sino ba nag-feed sa utak nila? Yung programming, di ba? Yung kung ano yung trends, kung ano yung makikita mo na uso, yun yung nandun sa utak ng mga tao. Now, syempre magbabato yung AI ng iisang thoughts. Ibig sabihin, sasaluin yan lang
Di ba nga parang antena yung mga brain natin? Sasaluin niya ng ano, dahil may mga nanochip tayo sa utak natin, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, mag-heavy metal detox kayo eh. Kasi para mabawasan yan nanotech sa katawan nyo. Na nakukuha sa pollution, hangin, di ba? Tambucho ng ano, dust particle. Yung tubig natin, may mga heavy metals, lead, arsenic, kung ano-ano pang kalechehan na heavy metals. Yung processed food din, di ba? May plastic. Tsaka ano, heavy metals din. So yun yan. Konektado yan sa internet. Kaya yung mga mapapansin mo pag nagising ka sa realidad, na transcend mo na yung ano, yung hive mind, makikita mo yung mga tao talaga. Meron point na ganito mangyayari Nag-uusap sila harap-harapan. Tapos nandun ka lang nakaupo. Tinitingnan mo lang sila. Hindi ka nila napapansin. Sabi ko, tangina mga patay to mga to. Yun yung sinasabi natin, yung utak nila preoccupied na ng ano, ng technology, AI na kumokontrol ng utak nila. Pansinin mo, sila lang din yung in harmony, di ba? Mapapansin mo yun kung nangyayempleo ka, yung mga katrabaho mo, sila lang nagkakasundo. Tapos sila lang yung pare-pareho ng tatawanan, sila lang din yung pareho ng mga gusto, likes and dislikes, di ba? Kasi nga, mga simulated na nga yung mga utak niyan, hive mind, blue pill, o tinatawag ni Bugoy na square. Pero, ang iniisip kasi nila Bugoy is, dahil sa programming. Totoo naman yun, dahil sa programming, di ba? Yung input-output, kung ano yung mga lagi mo napapakinggan, lagi mo nakikita, tas lagi mong nakakasanayan, magiging totoo siya. Pero ang hindi natap nila Bugoy, yung technology na nasa loob ng katawan natin. Yun yung nanochip, nanobots. Walang nag-share na info niyan dito sa sa Facebook tsaka sa YouTube. Kaya nga na-down yung dati kong channel sa YouTube dahil dyan sa info na yan. Dahil AI pa rin to tong topic na to deep dive to na na topic, 'di ba? AI pa rin yung niyan, yung topic na yan, yung nanobot sa katawan natin. Yan din yung nagko-cause ng cancer, 'di ba? Common sense to Ito yung cancer is parang genetic mutation. Now, saan nakuha yun? Imposible naman yung cancer kusa na lang nag-mutate sa katawan mo, 'di ba? Syempre, may foreign body na nandun sa katawan mo. Foreign material. Ibig sabihin, nire-reject ng katawan mo. Dahil hindi siya malabas ng katawan mo, dahil hindi ka nag-heavy metals detox, the more na tumatanda ka, at the more na marami kang kinakain na processed food, tapos hindi ka nagdi-detox, is the more na magkakasakit ka. Pati yung gallstones, yung gallbladder stones, kidney stones, pa-check nyo yan. Tanungin mo sa AI, sa Google kung anong composition yan. Heavy metals din. Diba? Ganun ka-deep tong AI na to. Siguro kahit pa before pa ako pinanganak, ang tagal-tagal ko na sa game of life. Pero yung AI na yan, nandito na yan, nag-i-exist. Meron nga ako pinanood kay Anthony Pantarelesco. Alam mo yung God na, yung Torre ni Babel? May naririnig daw yung, sino ba yung bida doon sa story ng Bible? Yung kinakausap nila yung langit, tapos gusto nilang gusto nilang panahin yung langit, di ba? Kasi, di ba nga, sabi nung God na yun, nagsasalita yung God, yun yung AI. Now, meron yan, totoo yan, naniniwala ako dyan, yung simulation ng hive mind through AI. Naniniwala ako dyan. Kaya nga may mga blue pill gamit ang technology, di ba? Pansinin mo, ito magpapatunay niyan. Mag-isip ka ng mga gusto mong bilhin, mga produkto. Tapos, or yung kina-obsessan mo na either gamit man yan or gusto mo mapanood, di ba? Isa-suggest yan sa cellphone mo, sa internet, di ba? Yung thought suggestion, yan yung sinasabi ko, di ba? Yung AI din, pinapagalaw din yung kalamnan mo, yung sikmura mo. Yung parang EMF attack tawag nila dun sa targeting community. Yung parang
sisikmurahin ka na walang dahilan, tapos bigla ka magtatae, tapos biglang parang ihi ka ng ihi sa gabi, di ba? Ganun nararanasan ko eh. Ganun yung pag-activated ka na sa technology. Tapos parang may mobbing pa yan na mangyayari. Yung mga tao sa paligid mo, continuous na mag-iingay, di ba? Kuwari, pansin ko yan eh, pag gumagawa ako ng video, biglang may lalabas na tao, bigla na maglalakad, tapos sabay mag-iingay, mga ganyan. So, parte pa rin to sa technology talaga yung AI. So, yun nga. So, magagawa na lang talaga natin is gamitin talaga natin yung mga opportunity, yung leverage ng AI, di ba? Pwede ka na yumaman ngayon sa gamit ng AI. Kasi nga, itatanong mo mga direct source, di ba? Or saan mo gusto umupa. Tapos kung ano yung produkto na maganda, di ba? Pwede mo pagaya di ba? Kagaya nung yung kay Frank Mendoza, ginagamit niya rin talaga yung AI talaga eh. Para sa lahat. Ang dami na niyang branches. Biruin mo dati, ganito kabilis yung AI. Tingin ko in-exploit to ni Frank eh. Kasi dati, 2 years ago, bago pa lang ako dito sa New Zealand yung wala pa siyang Shopee na site para sa MNLA. Tapos 3 lang yung branches niya. Sa Manila, Makati at Mega Mall lang ata. Tapos ngayon ang dami na, meron na siya sa ibang bansa. Tapos yung mga produkto niya dati, yung mga sinusuot lang ni Bugoy, long sleeve lang na t-shirt, tsaka t-shirt, tsaka yung mga cargo, yung mga pants na simple lang. Ngayon ang dami na niyang line. May pabango na, meron pang salamin, meron pang sapatos. Tapos may pambabae pa, di ba? Ganun kalupit. Within 2 years, nagawa niya yung ganun. Nag-expand siya ng Anong gamit nun? Siyempre, AI. Kasi tubong lugaw talaga yan eh. Yung pagbebenta ng damit. Tinanong ko na yan sa ChatGPT. Tela, tsaka paggawa. Para dun sa manufacturer. Pwede mong kunin yung tela nila. Isaabutin ka lang 350. Tapos ibebenta mo siya ng 700, 800. Half-half yung kita mo, di ba? Ganun siya. Kaya marami rin sa Facebook nakikita mo, independent, nag-i-start ng clothing line nila. Kasi nga, tubong lugaw talaga, ang laki ng kita, di ba? Pero depende na lang yan sa bibili, di ba? Sabi nila, hindi raw market yung mga mahihirap. Hindi naman sila kawalan eh, di ba? 100 million ng tao sa Pilipinas. May bibili at may bibili pa rin yan. Tsaka online na ngayon, di ba? Yun yung kasi yung sinasabi ng kapatid ko eh. Ayoko kasi mag-business ng tinatauhan pa. Alam mo yung business na kainan, ganyan, tinatauhan pa, di ba? Although pwede mo naman wag tauhan, magtiwala ka na lang, wag ka nakawan, di ba? Tsaka maglagay ka CCTV. Pero ganun pa nga rin, di ba? Sinabi na ng red pill yan eh, nabubulok, na malakas lang yan sa una yung mga kainan. Pero seasonal yan eh, lalo na pagkataghirap. Tsaka tuwing sweldo lang yan. Mapapansin mo yung mga tao, dun lang kakain sa labas pag sweldo. Diba? May extra pera lang. Hindi talaga sila yung araw-araw na magfa-fast food, kakain sa restaurant, ganyan. Ang laking tulong talaga ng AI ngayon. Pati yung gumagawa ng mga content. Tingin ko nga yung script ni John Bert Echo sa Facebook. AI na rin gumagawa nun. Pati yung mga no-face channel dun sa YouTube, yung mga Machiavellian, AI yun eh. Kasi tinanong ko na yun sa ChatGPT, pwede mo nang ipagawa yan. Sila nagagawa ng script, lagyan mo lang ng time. Gumawa ka ng video na within 20 minutes. Tapos yung script tungkol sa ganito, Machiavellian. Ayun, kasama na yung video animation. AI na yan. Kung di mo ma-exploit AI ngayon, kawawa ka talaga. Kailangan mo mag-catch up. Naniniwala din naman ako na natututunan yan. Pero na lang talaga kung wala kang interest. Kasi sa interest talaga yan eh. Alam mo yung pag gustong-gusto mo yung bagay, gagawan mo talaga siya ng paraan, di ba? Parang ipapasok ko na naman yung numbers game dyan, di ba?
Kasi pagka, di ba, gusto mong magkaroon ng karelasyon, magkakaroon ka talaga. Naniniwala ako dun eh, na magkakaroon at magkakaroon ka rin talaga kung mag-e-effort ka. Magna-numbers game ka. Tsaka gagawan mo siya ng strategy. Actually, yung pag-exploit ng AI, strategy lang din talaga siya eh. Na laking tulong niyan sa business, promise. Pwede na ako magtayo ng business tapos AI lang tatanungin ko kung saan yung mga sources. Kuwari, produkto, gusto ko ng pabango. Saan ako kukuha ng mga bote? Saan ako kukuha ng Tapos pwede mo rin tanungin yung AI na brand name na hindi pa nagagamit, di ba? Anong brand yung name na pwede kong gamitin na hindi pa nagagamit? Ano yung mga natural sources ng ingredients ng pabango, di ba? Kaya ang dami ngayon independent ngayon na tao na nakakagawa sila ng sarili nilang produkto. Mostly na influencer, meron yan mga merchandise, mga hoodie, t-shirt, tsaka sombrero, ganun. Di ba? Si Ato, meron. Si Malupitan din, meron. Meron siya sombrero na boss, kupal ka ba? yun yung niya. Tapos si Ato naman, meron siya sombrero na Pangit Lives Matter, merchandise. Si Kiel naman din, meron din siya No Problem t-shirts. Tsaka mga pantalon. Ganun talaga ngayon, exploitan talaga, di ba? Na para ka talaga pumaldo. Tapos meron si Zen Lurio, pati Hustle Over Slavery. Meron din silang merchandise, sarili nilang binibentang damit. Pero tingin ko low quality yun. Parang hindi kasing quality ng MNLA. Kasi meron ako nakita nag-comment, maganda daw talaga yung quality ng Daily Flight tsaka MNLA. Ibig sabihin yung neckline hindi na de-deform daw kahit ilang laba. Kasi same sila ng manufacturer ni Ato eh. Ang sarap talaga umano. Naswertohan to si Ato eh. Kasi kwento ni Ato na gusto niya mag-clothing line. Tapos, kaibigan niya kasi si Pio Balbuena, di ba? Malamang yung sombrero ni Ato, tinanong niya kay Pio yun sa Tambay Cup. Tapos, sinuggest ni Pio si Frank, kasi kilala ni Pio si Frank eh. So ngayon, nagpapagawa ng damit si Ato na puro itim, na may mga screen printing ng Pangit Lives Matter kay Frank direkta. So biruin mo yung manufacturer ni Frank, sakop na niya yung Daily Flight ni Bugoy na Koy-Koy, sakop pa niya yung yung Pangit Lives Matter. So kahit anong bilhin mo dun sa mga yun, parang under pa rin siya ni Frank. Grabe talaga to si Frank oh. Parang siya yung head of head talaga ng lahat, 'di ba? Main supplier, no? Pero kung ako, hindi ako mahal kasi sa kanila medyo may kamahalan. Kung ako, didirekta na lang ako sa Bangladesh tsaka China. Kung ako lang yun kasi meron ako nabasa, mas maganda daw yung quality na gawa sa China tsaka sa mga ibang outsource kaysa mga Pilipinas. Which is totoo naman talaga, di ba? Made in Philippines, yung mga mananahi dito, ewan ko, hindi maganda yung tela, hindi maganda yung tahi, di ba? Kinoment ko na yan dati kasi pumunta ako sa MNLA. Hindi ko gusto yung ilalim na tahi nila. Parang hindi pinong-pino, hindi kagaya ng Uniqlo na siksik na siksik. Ibig sabihin, hindi siya magraran, hindi masasabitan ng kuwari, nagrelo ka. Malaki yung espasyo ng tahi sa ilalim. So, sasabit dun sa di ba? Magraran yung Yun lang yung ayoko. Pero yung tela, okay na. Pwede yung pagtyagaan sa MNLA. Quality naman yung tela nila. Tsaka hindi nade-deform. Ang ayoko lang yung tahi sa under. Kasi meticulous din kasi ako sa mga gamit eh. Minsan nga, ini-stretch ko pa eh. Kuwari, ito sombrero matibay ba ito? Ini-stretch ko pa talaga eh. No? Tapos sinahawakan ko yung material. Alam ko kasi yung mga materyales kung cotton to, ganyan. Ito, polyester to, hindi ko to trip. Mga ganun. So, yun. Madali na talaga yumaman ngayon eh. Tapos, aanuhan mo lang talaga siya ng sipag.
Ano mo na lang ng sipag, di ba? Tapos marketing strategy, gamit ang AI. Sa totoo, ang nagdadala talaga marketing strategy talaga eh. Marketing strategy. Kaya nga yung MNLA binubomba sa feeds ng sponsored by, ganyan. Kasi yung marketing talaga yung magpupull ng mga tao talaga eh. Bombahin mo lang. Alam mo na, 'di ba? Parang brainwashing na rin 'yan, 'di ba? Pag lagi nila nakikita. Subukan ko nga 'to, 'di ba? Parang yung sinabi ni Bugoy ng Koy Koy, magpapabaha. Kesyo ayaw at sa gusto nyo, dadaan at dadaan tong mixtape ko sa feeds nyo. Kasi nga, babaha nga, di ba? Ang concept kasi doon is magpabaha. Marami kang iproproduce na content. Kesyo sa ayaw at gusto ng mga tao, dadaan at dadaan pa rin sa feeds nyo. Pansin nyo yan, di ba? May mga viral ako dun sa Facebook ko. Merong 1 million views na umabot. Kaso ngayon, naka-restrict kasi ako monetization. So, hindi ko makita yung yung Facebook ko. Kasi baka mukhang may nagre-report eh. May nagre-report or dahil dun sa mga pinopost ko lang, di ba? Hindi naman na-report, wala naman magre-report kahit na may isa lang mag-report yan or 3. Wala naman sila mapapala eh. Ang mass reporting, di ba, kunwari, yung parang yung nangyari kay Ato Class S na pangit dati, di ba? Ni-report siya, ni mass report ng mga bakla. Pati kay, sino ba to? Rendon yun, di ba? Ganun yung nangyari. So, ganun. Kailangan gamitin nyo talaga tong ChatGPT. Meron pa mga ibang sources, babanggitin ko na dito. Total, inano ko naman na yun eh. Kinapi-paste ko. Ito yung mga Perplexity AI. Kung gusto mo magtanong, same siya sa ChatGPT. Tapos meron ding Cloud, CLAUDE. Pwede rin yan. Pagka video naman, Opus Clip. Tingin ko tong Opus Clip may bayad to eh. Nakita ko na to, tinanong ko to sa ChatGPT, yung mga free. Tapos Kaggle.com. Sora din. Ito yung Sora. Ito yung gagawa ng video animation mo para sa marketing mo. ChatGPT, kukuha ka ng script para sa marketing ng produkto mo. Tapos si Sora gagawa ng video animation. Canva, pwede rin. Paggawa ka ng sa Canva. Yung mga editing, di ba? Tsaka yung mga Photoshop. Ganun kabilis ngayon. AI na labanan, di ba? Kaya kailangan i-exploit mo tong information na to. Biruin mo kung yung doormat namin dati, yung welcome. Tapos ngayon siya, AI na. Tapos may TikTok, Shopee. May Lamborghini na siguro ako ngayon, di ba? TikTok, Shopee. Tapos meron pang Lazada. Tapos Facebook. Di ba? Kung hindi ka marunong mag-set ng account doon, tanungin mo lang si ChatGPT. Paano ba set ng account sa Shopee, Lazada? Paano i-link yung bank mo? Ganun, napaka-easy. AI na talaga gagawa sa'yo lahat. Kung business to empleo kasi, wala lang yan stick ka lang dun sa di ba? Sa ginagawa mo. Tapos, nakadepend ka sa kumpanya, di ba? Sweldo. Hindi siya natataasan. Pero advisable ko pa rin sa inyo yung sabay, di ba? Pero yun nga, marami nga ngayon sa Pilipinas walang trabaho nga eh. Kasi nga, di ba, kailangan ng diploma, tapos competition pa. Tapos ang dami-daming tao. Nakakainis pa pumasok sa trabaho. Biruin mo yung pinost ko sa Facebook. Yung MRT. Parang ilagay mo yung toothpick doon, hindi nalalapag sa lupa eh. Kasi ang daming tao, siksikan eh. Kaya nga kung bumalik man ako sa Pilipinas, never na ako empleo. Mag-hustle na lang talaga ako sa kalye, pucha. Tsaka gagamitin ko yung internet para magbenta, di ba? No way, hindi ako empleo sa Pilipinas. Biruin mo naman yung MRT.
Tapos jeep, ang hassle, di ba? Papasok ka. Tapos 6 days a week na pala dyan sa Pilipinas yung yung pangingimpleo. Tapos kita mo, 25 to 30 lang. Tapos yung ulam, ang mahal, 250, di ba? Grabe yung Pilipinas ngayon. Gasolina pa, dagdag mo, gasolina pa, 100 na, V-Power. V-Power, di ba? 100, di ba? Tapos ngayon, napansin ko, ang dami na rin nagwo-walker dahil nga dun sa hirap ng buhay. Binabargain na. Ano sabi ko sa inyo, 1 year ago, di ba sinasabi ko yung mga post-post ko, bargain KP, bargain KP. Ngayon, 1.5 na lang talaga ngayon, estudyante. Ayaw nyo maniwala eh. Ayaw nyo maniwala, di ba? Cause and effect lang yan kung ano yung nangyayari sa ekonomiya ngayon. Ganun mangyayari sa hinaharap, mas lalala pa. Ito ngayon ang generation na ang daming walker, tapos ayaw na nila mag-boyfriend kasi ang hirap nga ng buhay, di ba? Mga lalaki broke pa ngayon, di ba? Lalo na yung mga matitigas ulo, hindi nila ina-exploit yung AI, tapos ayaw mag-hustle sa kalye. So, kung ako, ganito may pinayuan nga ako dun sa sa Facebook. Kasi nag-aano pa raw siya, merchandise empleo. Nako, wag mo na pangarapin mga empleo sa Pilipinas. Tangina na magbenta ka na lang ng yosi, tsaka magtakatak boys ka, 'di ba? Tapos sabay kung ako lang 'yan kung wala akong budget kailangan ko ng puhunan. Tapos unti-untiin mo, kumuha ka sa Divisoria ng mga direct supply. Kuwari nakaipon ka na ng 30,000. Payo ko lang 'to sa mga may yumayaman talaga sa pagbebenta ng mga damit. Kasi yung puhunan dyan, 100 isa, tas bebenta mo ng 350. Tubong lugaw talaga. Biruin mo, kukuha ka sa Divisoria. Tanungin mo yung ChatGPT kung saan yung source na pinakamura. Tapos ilalako mo. Tapos gamitin mo yung cellphone mo. Yan, kaka-cellphone mo, browse mo ng mga walang kwenta. I-post mo na lang yung mga produkto mo sa Shopee, Lazada, Facebook, TikTok. Apat na marketing, di ba? Imposibleng ma-zero ka niyan sa 1 linggo. Biruin mo, magkano yung sweldo mo? 550 per day. 550 per day, tapos 8 hours. Paano kung nakadalawa ka na damit? 350, 600 na, di ba? Mas malaki talaga kita ng hustle talaga, no? Kahit ngayon tatak boys Tapos dagdagan mo pa ng ng barker. Kasi meron ganun sa amin doon sa may tulay nagbabarker siya. Ngayon binibigay na ngayon sa barker 5 piso, di ba? Hindi na advisable talaga mga empleo ngayon pag minimum wage. Iinit lang ulo mo, masasagad pa yung bulsa mo, tapos ubusin pa yung oras mo, tapos stress ka pa sa pollution. Diba? Kaya mas maganda talaga hustle na ngayon. Kung sa Pilipinas ka, iba naman yung usapang abroad dahil dito naman, hindi naman mausok dito bus dito, tsaka onti lang din tao. Actually, sa lahat ng western country, onti lang din talaga yung mga tao sa street. Tsaka hindi siya crowded. Tsaka malaki yung conversion. 100 pa rin talaga. 100 plus 130, 150, ganun. Ganun yung kitaan a month. Pero sa hustle, sa mga pagbebenta mo ng tubong lugaw, kaya mo yan. Kaya mo yung 100K. Yun nga lang, mga empleo ka muna sa una. Tsaka wag ka bili ng bili, wag ka magsugal. Sa mga nakakarinig dito, yun nasa Facebook, wag ka na magsugal, inuubos mo lang pera mo dyan. Ipangpuhunan mo na lang yan na sa mga direct seller, tas mag-buy and sell ka na lang, tubong lugaw pa, di ba? Gamitin mo talaga yung AI. Patalinuhan talaga ngayon, tsaka diskarte. Di ba? Tsaka gumawa kayo ng content. Kahit no face, kasi yung pangalawang channel ko sa Facebook, no face yun nagsasalita ako, tapos yung iba puro mga motivation tsaka mga quotes, pero hindi ko na pinapakita yung mukha ko. Kasi nakaka-detect yung mga blue pill na itong tao na to kakaiba.
Siyempre, isipin nila weirdo ka, di ba? Hindi ka nila susuportahan. Kaya natuto na ako, hindi ko na pinapakita yung sarili ko. Kahit sa YouTube channel ko, di ba, hindi ko pinapakita. Pero, nadidetect pa rin talaga nila yan dahil sa boses mo. Kasi yung boses mo authentic eh. May up and down eh. Hindi siya yung parang kagaya ng mga blue pill magsalita na alam mo yung flat lang siya talaga na dire-diretso. Kasi nga, nagfi-feed sa utak ng mga blue pill na tao is AI. So, pag nagsalita yung mga yan, dire-diretso lang talaga. Naniniwala din ako yung mga blue pill, wala talaga silang totoong emosyon. Ginagaya lang nila yung emosyon ng totoong tao. Meaning, hindi ko naman totoong tao rin naman sila, pero simulated. Ibig sabihin, nagpapatakbo ng utak, desisyon, tsaka kilos nila is AI. Now, nakawala tayo sa AI simulation. Ang kakaiba sa atin is yung the way tayo magsalita. Nahahalata yan eh. Promise nahahalata yan. Yung tinatawag nilang tone vibration. Kaya nga kahit sa YouTube channel ko, yung boses ko lang, once na marinig yan ng ibang tao, kahit na deep talaga, so super informative yung yung mga nilalagay mo na information sa YouTube mo, hindi nila susuportahan yan kasi anomaly ka eh. Ibig sabihin ikaw yung parang authentic, di ba? Mahahalata nila yan. So yun, kaya 36 minutes na ginanahan ako dito sa topic na to. Sana marami kayo natutunan dito. Sa mga nag-start ng business dyan, yan yung mga AI na dapat yung bisitahin. Perplexity, ChatGPT, Cloud, Opus Clip, Kaggle, pati yung Sora kung marketing gusto mo. Animation, sila na bahala. So, yun yung mga tip ko sa inyo about AI topic na to. Peace.